ID? May ID ka pero hindi sigurado kung valid sa pag-apply. Naku, paano ka mag-a-apply kung wala kang valid ID? Oh! Para hindi kayo ma-stress! Panoorin lamang ang vlog na ito Para makatulong sa inyong future application! Yes! Bago muna tayo magpunta sa top 3, pag-usapan muna natin ang secondary IDs or di naman kaya ay supporting documents. Anong pinagkaiba ng primary ID sa secondary ID? Ang primary ID, ang mga dokumentong nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at may bisa sa iba't ibang transaksyon. Ang mga ID na ito ang pangunahing kinakailangan, hinahanap at tinatanggap ng kahit anong ahensya sa gobyerno at iba pang transaksyon. Ibig sabihin kapag meron ka ng mga ito, ay hindi ka na mahihirapang maglakad ng mga papel mo sa Pilipinas. Samantalang ang mga secondary ID naman ay ang mga dokumentong pangsuporta lamang sa mga primary ID, ito ay karaniwang pampatibay lamang sa primary ID na mayroon ka. Kinakailangan rin ito para sigurado at handa tayo. Tandaan, magkakaiba ang patakaran ng bawat ahensya sa Pilipinas, hindi lang ahensya, sa pag-a-apply ng trabaho, legal na transaksyon, at iba pa. Kung tatanungin nyo kami kung kailangan pa ba nito, kahit may 2 valid ID ka na, depende kung saan nyo pa gagamitin. Mas handa, mas mabuti. Tara at unahin na natin ang mga secondary ID na maaari mong pangsuporta sa primary ID na mayroon ka. Number 7. PSA Birth Certificate. Sa pagkuha nito, meron tayong dalawang options. Una, pwede ka mag-walk-in. Pangalawa ay mag-fill out ng form online sa website na ito. Pwede ka na rin magbayad online. 365 pesos kung i-deliver sa iyong address, or 155 naman kapag pick up o ikaw mismo kukuha sa kanilang opisina. Mga kailangan dalhin o i-ready. 1 government-issued ID. 3 to 4 working days bago ma-deliver kung kayo ay nasa Metro Manila. At 3 to 8 days naman kung kayo ay nasa probinsya. Number 6. PhilHealth. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-fill out muli ng application form. Once accomplished, i-ready ang isang government-issued ID at 1x1 photo for ID picture. Good news! Libre po ang ID na ito. At within the day ay pwede mo nang makuha agad-agad ang ID. Bukod sa libre, lifetime rin po ang ID na ito. Hindi nag-e-expire at hindi na kailangang i-renew. Number 5. BIRTIN. Katulad ng mga naunang nabanggit, pwede ka rin kumuha ng TIN ID ng personal or online. Pero kung wala kang panahon o wala ka sa area malapit sa BIR, pwede ka mag-request online sa mga website na nasa screen. I-fill out mo lang ang application form. Once accomplished, ready lang isang valid ID. Libre at lifetime rin ang validity ng ID na ito. Number 4. Barangay Clearance. Napakadali lang makakuha nito. Sumadya lang sa inyong barangay hall at mag-request ng barangay clearance. Sa ibang barangay ay libre at sa iba naman ay may bayad. Ang validity naman nito ay 3 months to 1 year. Maaaring magamit as secondary document o supporting document lamang. Now let's proceed sa ating top 3 primary ID sa Pilipinas. Ito ang mga ID na matibay at mabisang pagkakakilanlan ng isang Pilipino. Magagamit ito sa lahat ng transaksyon sa Pilipinas. Number 3. National ID. PhilSys ID o mas kilala bilang National ID. Kahit pa ang requirements lang sa ID na ito ay PSA Birth Certificate at Barangay Clearance, ang duration naman para mapasakamay mo ang ID na ito ay inaabot ng ilang taon. Siguro naman ay aware tayo sa balibalita tungkol dito. Marami pa rin na nag-apply 2 to 3 years ago ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang national ID. Ngunit kung tutuusin ay napaka-accessible nito dahil meron itong satellite sites sa malls na maaari mong pag-applyan. Yun nga lang, aabutin ko ng taon sa release nito. Libre at lifetime rin ang validity ng ID na ito. Number 2. Passport. Passport. Ang passport ang widely accepted primary ID sa Pilipinas with the validity of 10 years for 18 years old and above at 5 years naman for 18 years old and below. Marami naglalabas ng komento tungkol sa proof of identity na ito. Karaniwang komento ay ang maling pagkakaintindi na ang purpose nito ay para sa mangingibang bansa lamang. Fun fact, ang passport ay primary ID na pinakatinatanggap sa kahit anong ahensya, transactions at iba pa. Ang mga kailangang i-present kapag kukuha ng passport: PSA Birth Certificate and 1 government-issued ID with processing fee of 950 for regular processing at 1,200 pesos for faster processing. Para sa mga taga Maynila o NCR, 10 days for regular processing at kung rush naman ay 5 araw lamang. At para naman sa mga nasa probinsya,
12 days for regular processing, at 1 week naman kung rush. Important reminder, hindi kasama sa mga nabanggit na processing times ang oras na aabutin para ma-deliver ang passport sa pamamagitan ng courier o na magdi-deliver sa inyo. With one valid ID at PSA birth certificate, meron ka na agad passport. Number 1. Postal ID. Now we are on our top 1 o pinakamadaling makuha ang primary ID sa Pilipinas. PhilPost ID or Postal ID. With the validity of 3 years. Yes, nag-expire po ang Postal ID. Bukod doon, hindi rin ito libre. 550 pesos for regular processing at 650 pesos naman for faster processing. So paano siya naging pinakamadaling makuha ang primary ID? May bayad na nga nag-expire pa after 3 years. Kapit lang dahil malalaman mo rin pagkatapos ng kaunting paalala. Bakit nga ba naging pinakamadali at pinakamabilis na makuha ang primary ID ang Postal ID? Sa loob lamang ng 5 hanggang 10 araw for regular processing ay meron ka ng Postal ID. At 3 days or within the day naman kung rush processing. Bukod pa dito, para sa mga wala pang PSA birth certificate, pwede nyo magamit ang inyong mga NSO birth certificate. NSO o PSA birth certificate plus proof of address katulad ng bill ng kuryente, tubig, internet o telepono. O pwede rin naman ang inyong NSO o PSA birth certificate plus ang inyong barangay clearance. Ang Postal ID lamang ang primary ID na hindi mo kailangang mag-submit ng isa pang primary ID, kaya naman ito ang una sa listahan natin. Kahit birth certificate at barangay clearance lang ay pwede na itong makakuha ng Postal ID. Ang mga impormasyong ibinahagi ay base sa aming research at sariling experience. Pinapaalalahanan ang lahat na may mga pagkakaiba ang experience sa pagkuha ng mga dokumentong ito. Depende sa branch o site ang pagpuproseso nito, ganoon rin sa tagal o bilis ng pick-up or delivery nito. Sana ay nakatulong kami para madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga primary and secondary ID na maaari niyong magamit sa inyong paghahanap ng trabaho. Ikaw ba ay edad 18 hanggang 53 years old na babae? May 2 valid ID, may experience pagiging maid, yaya, or old sitter. Nais mo ring magtrabaho, ngunit dito lamang sa Pinas, Metro Manila at Luzon lang? Baka kami ay makatulong sa paghahanap mo ng maayos at mapagkakatiwalaang agency na kakampi mo sa pamamasukan. Tumawag o i-text kami sa mga sumusunod. Got maid concerns? Call our customer service personnel. Freda. Looking forward to get a helper? Inquire to our sales representatives and ask them about our process. Mileth. Raquel. Shay. Please like, share, subscribe, and click the notification bell button para maging updated kayo sa